I just want to thank you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your glory on high. I just want to thank you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Isa pa. I just want to thank you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Sige, purihin muna natin ang Panginoon sa pasimula ng araw na ito. Salamat po. Hallelujah. Bigyan natin yung precious Father. Precious Father, precious Father, we're so blessed. We're so blessed to be your children, precious Father. And we lift our hearts, before you as a token of our love. Precious Father, precious Father. Isa pa. Precious Father, precious Father. We're so blessed to be your children, precious Father. And we lift our hearts before you as a token of our love. Precious Father, precious Father. Hallelujah. Glory to Jesus. Maraming Diyos, salamat po sa inyo sa umaga. Tulungan niyo po kami na huwag mawala sa amin ang pagiging malapit sa inyo. Minsan, nakapokus na kami sa iba't ibang mga bagay, sa mga gusto naming hingin. Nakakalimutan namin yung malapit na relasyon. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Try natin mga Biblia.
Salmo. Psalms 18. Salmo chapter 18. Salmo chapter 18. Basahin natin sabay-sabay ang lahat. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Panginoon, kayo ang aking matibay na bato, kanlungan, at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas, nag-iingat at tumutulong sa akin. Karapat-dapat kayong purihin, Panginoon, kapag tumatawag ako sa inyo. Nililigtas niyo ako sa mga kalabang ko. Tayo mga paupo. Ang ganito sa English. I love you, O Lord. You are my strength. Lord, you are my strong power and my defense. You are my Savior that helps me, that guides me. You are worthy of all praise. When I call upon you, you save me from my enemies. Nais mo mag-focus doon sa unang salita. Talagang ang gusto ko, ipagpatuloy natin yung ating pag-aaral tungkol sa kayabangan. Pero may ibang pinapaalala ang Panginoon sa umagang ito. Ano sabi doon sa first line? Basahin natin. Iniibig ko kayo, Panginoon, kayo ang aking kalakasan. Love for the Lord. Madalas, nakikita niyo ako pagka, halimbawa si Shalebe, tinatawag ko si Evangel. O, yakap sa daddy, yakap sa daddy. Makikita mo yung nangyayari sa mga anak na pagkabata pa, close na close sa magulang. Yung mayakap sa magulang, umahali kahit hindi mo mautusan. Minsan yung mga magulang naiinis na sa sobrang lapit ng anak, huwag ka nang halik ng halik. Kaya lang, pagka tumatanda, nawawala yung closeness. Christians, tayo mga anak ng Diyos, minsan ganyan din tayo, nawawala sa atin yung closeness, yung napofocus tayo sa napakaraming bagay, sa mga napakaraming intindihin sa simbahan, sa trabaho. Siguro sa umagang ito, nais ipaalala sa atin ng Panginoon, kailan tayo huling nanalangin na naglambing lang sa Panginoon? Natatandaan niyo ba? Kailan kayo huling nanalangin na naglalambing? Sabi niyo, Ama, I love you. Panginoon, I love you. I love you, Lord. Bless po ako na yung kanta natin, napaka-powerful nun. We're so blessed to be your children. Wala pa kayong mga anak. Pero sa isang magulang na kagaya ko, pagka nilapitan ka ng anak mo, sinabi sa'yo, Daddy, bless na bless ako, buti kayo ang daddy mo. Tayo, nasabi kaya natin yun sa mga magulang natin. Sino sa inyo nakapagsabi nun sa mga magulang? Kapahilikan. Bumalot sa paligid. Pagka sinabi mo yun sa Panginoon, no, you come, Lord, merong isang kanta, sabi niya, I just want to talk with you, Lord. Lord, I did not come to ask for anything. Lord, I'm not here to ask anything. I just want to talk with you, Lord. Gusto ko lang kayong makausap ngayon. Yung uupo ka sa isang tabi, o titigil ka sandali, at ang iniisip mo lang yung pagmamahal sa iyo ng Ama. You focus on His love for you, His relationship to you. Sabi niya rito, I love you, O Lord. Minamahal ko kayo, Panginoon. Sa aklat na Isaiah chapter 5, may kantang ginawa si Isaiah. At tignan niyo yung umpisa ng kanta niya. Isaiah chapter 5. Verse 1. Ano sabi diyan? Aawit ako para sa aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang tinutukoy dito ni Isaiah ang Panginoon.
I will sing a song of my beloved. Siyempre, ang Diyos ay dapat sambahin, parangalan. Pero ang Diyos ay naghahanap ng relationship sa atin. At siguro, ang unang-unang dapat paalalahanan dito yung mga manggagawa sa simbahan. Kayo, na palaging dumudulog sa Panginoon. Palagi nakikipag-usap sa Panginoon. Pero ang pakikipag-usap natin palagi, parang wala tayong relasyon sa Kanya. Parang amo, limpan at saka trabahador. Kagabi, binabanggit ni Pastor Jordan sa pinto, nung humiling yung mga alagad, sabi ng mga alagad, Panginoon, turuan niyo naman kami manalangin. Kagaya ng mga alagad ni Juan, tinuruan silang manalangin. At sanay yung mga Israelita na naririnig na pagka nananalangin ka, iginagalang ang Diyos, sinasabi yung kanyang pangalan, ipinapahayag kung sino siya. Kaya nung sinabi ng Panginoong Jesus, ganito kayo magpe-pray, ang sasabihin niyo, Ama namin. Our Father. Kung merong isang relasyon na hindi dapat natin makalimutan, yung relasyon natin na pagiging anak ng Diyos. Tandaan ninyo, sabi sa Juan, chapter 1, verse 12. Tingnan ninyo. Juan, chapter 1, verse 12. Basahin natin. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga Kristiyano. Tama ba? Maging mga anak ng Diyos. Yun yung unang-unang nangyayari sa atin nung tayo ay tumanggap sa Panginoon. Nagiging anak tayo ng Diyos. At ito, hindi biro-biro ito. Na pagka pumalpak ka hindi ka na muna anak ng Diyos. Ito, totohanan ito. And we should never remember, pagiging anak muna ng Diyos ang mahalaga. Huwag mong kakalimutan yung relasyon mo sa Ama. Minsan, pagka nagpe-pray tayo, feeling natin, pagka hindi natin nasabi sa Panginoon yung ating kahilingan, baka hindi matugon. Minsan, may nagtuturo, sige ka, pagka hindi mo nabanggit sa Panginoon yan, ng eksaktong-eksakto, baka hindi maibigay sa'yo. Kailangan specific yan, na para bagang ang Panginoon kailangan ng tulong. Sige ka, baka kung ano ang maibigay sa'yo, no? Ang Ama natin Diyos, hindi kagaya ng mga ama natin rito sa lupa. Kaya pag lumapit tayo sa Kanya, realize na yung Kanyang kapangyarihan ay nagbibigay sa Kanya ng matinding kaalaman na bago ka pa lumapit, alam niya na yung pangangailangan na. Madalas, nadadama ko pagka ako'y nananalangin. Nuudyokan ako ng banal na Espiritu. Sige, sabihin mo na lahat ng gusto mo sabihin mo. Tapos ka na. Sige, maglibang ka ngayon sa akin. Mag-aliw ka ngayon sa akin. Mag-focus ka ngayon sa relasyon ko sa iyo. Naintindihan niyo po ba? Ang gusto ng Panginoon sa atin, yung makipagrelasyon sa atin. Ang gusto ng Diyos makipag-usap sa atin. He's our Father. Mga anak tayo ng Diyos. Yun yung unang dahilan bakit pinadala ang Panginoong Jesus. Para punin tayo. Ampunin tayo sa Kanyang pamilya. And we should never forget that. Alam ko, minsan nare-realize natin na sa dami ng problema, talagang pag lumalapit tayo sa Panginoon, ang focus agad natin ay yung mga problema. Subukan natin, sabihin natin, Holy Spirit, tulungan niyo nga po ako. Paglapit ko ngayon sa inyo, tulungan niyo nga po ako na maglambing lang ba? Paano mo maglambing? Minsan, hindi na tayo marunong. Minsan, kahit yung paglalambing natin, ang lalim masyado. Alam niyo ibig ko sabihin? Alam niyo yung paglalambing na malalim? Panginoon, mahal namin kayo. Hallelujah, mahal namin kayo, Panginoon. Lord, mahal namin kayo. Namin pag-ibig, ang inyong pag-ibig sa amin ay parang, katabi mo na ang Panginoon, nandiyan siya sa tabi mo, maglambing ka ng maayos. Yung aklat ng mga salmo, nakita niyo yung mga awit ni David dyan. Minsan, feeling mo parang walang paggalang. Kasi
May mga kanta siya dyan na sobrang diin yung pagkagalit. Sinasabi niya, Panginoon, tignan niyo naman ako, parusahan niyo sila. Na. Meron naman dyan na panalangin siya na sobrang lambing naman. Na, Panginoon, kayo ang aking minamahal. Mula, gabi pa lang, no, sa Salmo, chapter 190, buong magdamag, hindi ako makatulog. Inaalala ko lang kayo at ang inyong mga salita. Kailan natin nasabi yun? No, buong magdamag, Panginoon. God wants closeness with us. Tingnan niyo yung ang Panginoong Jesus. Sa aklat ng Juan din, no, sa dulo. Ng aklat ng Juan. Chapter 21. Ito, alam na natin ito eh. Maganda siguro maipaalala sa atin na naman. Chapter 21, verse 20. Okay, basahin natin. Nang lumingon si Pedro, nakita niyang sumusunod sa kanila ang tagasunod na minamahal ni Jesus. Siya ang tagasunod na nakasandal kay Jesus nung naghahapunan sila. At siya ang nagtanong kay Jesus kung sino ang magtatraidor sa kanya. Nang makita siya ni Pedro, nagtanong siya, Panginoon, paano naman po siya? Anong tawag sa rito? Yung tagasunod na minamahal ni Jesus. Kaya nga ang tawag kay John the Beloved. Bakit ba? Hindi ba mahal ng Panginoon si Pedro? Hindi ba mahal ng Panginoon si Santiago? They have this special relationship. No, na ang Panginoon Jesus, bukod sa pagiging alagad, meron pa silang ibang relasyon ni Juan. Close sila, mahal. No? Anong araw siya? Siya yung nakasandal sa Panginoon nung kumakain, nagbabalal na hapunan. He was always drawing close to the Lord. Kaya sabi ko nga sa Chukli nung Saturday, nung ang Panginoong Jesus ay hindi na gumagawa ng himala, nung ang Panginoong Jesus ay hindi na nagpapagaling, nung ang Panginoong Jesus ay nakapako na sa krus, mukhang kawawa na, sino nandoon sa harapan? Si Juan. Yung mga alagad na matatapang, si Pedro na nakalakad pa sa lupa, ay sa dagat, wala sila, nagtaguan lahat. Sino na naiwan doon? Si Juan. And it speaks to us. Ano kung kawawa na ito? Ano kung mamamatay na ito? Hindi ko ito iiwan, mahal ko ito eh. Hindi ako basta-basta dumidikit sa kanya dahil doon sa himala. Mahal ko siya. O ano kung mapapahamak din ako? Pagka ako'y tumayo dito, ano kung hulihin din nila ako? Mahal ko ito eh, hindi ko siya iiwanan. Amen? Yung iba umalis na, wala nang himala eh. Wala nang pagtatanggol. Hirap na ang Panginoon. Mamamatay na. Yung isang nagmamahal, nandoon sa harapan. Not for any other reason. Tinanggap niya dahil mahal niya ang Panginoon. Isa na lang, sa John chapter 11. Meron pa rin itong magkakapatid na sinabi rin na mahal ng Panginoon. So you see, marami sa church ang malapit sa pastor, tapat sa ministry, pero naghahanap rin ng Panginoon nung magiging ka-close niya. Magmamahal sa Kanya. Chapter 11, verse 1 to 3. May isang lalaki na ang pangalan ay Lazarus. Siya at ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta ay nakatira sa Betania. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay tinunasan niya ng kanyang buhok. Nagkasakit si Lazarus kaya nagpasabi ang magkapatid na babae kay Jesus na may sakit ang ang minamahal niyang kaibigan. Aba, nung naririto pala sa lupa ang Panginoon, may mga close friend rin siya. Meron siyang mga tinuturuan, meron siyang pinapangaralan ng mga tao, pero pagkakasama niya kaya yung mga close friend niya, ano kaya ang pinag-uusapan nila?
And it gives us an idea. Ang Panginoong Jesus, lagi siya naghahanap ng karelasyon. Alam niyo, ang Panginoong Jesus, hindi tindera sa general merchandise o sa sari-sari store. Na, kailangan ko yun, Panginoon, kailangan ko yun. Panginoon, kailangan ko yun, kailangan ko yun. Yan, bigay sa akin yun. Yan pa, yan, isang supot. Kayang ibigay sa iyo ng Panginoon yun. Pero ano sabi sa Biblia? If you have Christ, kung nasa iyo na ang Panginoon, nasa iyo na ang lahat ng bagay. Kaya minsan, ang mga bagay rito sa church, sa lupa, ay madaling nabubuwan. Pagka yung pundasyon ay hindi yung relasyon sa Panginoon. Pagka ang pundasyon ay yung katapatan sa simbahan, magkaroon ng problema sa simbahan, iiwanan mo ang simbahan. Minsan ang dahilan ng paglapit sa Panginoon, sa church, ay yung pagkakaibigan, Magkakaibigan kasi tayo, lahat tayo, pagka nagkagulo-gulo kayo, magtatabi, hindi nyo gagawin. Minsan, closeness sa pastor. Basta pastor, very good kayo sa akin. Pagka nakatampuhan ng pastor, hindi na magpupunta. Anything that you do, na ang pundasyon ay hindi yung relasyon nyo sa Diyos, it is shaky. Mabilis nawawala yan. So sa umagang ito, manalangin tayo sandali. Lumapit tayo sa Panginoon. Magising tayo. Gising pa kayo. Magising tayo sa katotohanan. Gusto ng Diyos ng relasyon. He wants a relationship. At lumapit nga tayo sa Kanya ngayon na walang hinihingi. At kung meron man tayong hinihingi, Panginoon, gusto ko na tulungan niyo ako, Panginoon, na lalong uminit yung pagmamahal ko sa iyo. Siguro next week, mag-uumpisa na ulit tayo na siguro mga 2 times lang ako or 3 times lang ako mag-lead ng devotion. Ipapasa ko na ulit sa inyo. At tiyak, pagka nakapasa sa iyo, ikaw munang nagigising, ready ka. Alam niyo ba, matagal nang gusto ng Panginoon na bago mag-umpisa yung devotion, ready ka na. Nakaluhod ka na, nakikipag-usap ka na sa Kanya. He wants a relationship with us. At huwag natin kakalimutan. Amen? Uwitin natin ngayon, precious Father, precious Father. Habang inaawit natin ito, kung gusto nyo, ako lang aawit, manalangin kayo sa Panginoon. O baka meron sa inyo rito, hindi nyo pa nararanasan yung closeness sa Diyos. Kilala niyo siya bilang Panginoon, tagapagligtas. Kilala niyo ang Panginoon bilang Diyos, manggagamot, tumutugon. Pero hindi niyo pa naranasan na yung close na nakikipag-usap lang sa Panginoon. Naniyayakap niya, inaakbayan niya ng kanyang presensya. At ina-assure siya, anak kita, nandito lang ako. Pag hindi niyo pa naranasan yung piling kayo ngayon sa Panginoon, Lord, dalhin niyo ako sa isang matamis na relasyon sa inyo. Hallelujah. Precious Father, precious Father, we're so blessed to be your children, precious Father, and we lift our hearts before you as a token of our love, precious Father, precious Father, precious Father, precious Father, we're so blessed to be your children, precious Father, and we lift our hearts before you as a token of our love, precious Father, precious Father. Hallelujah. Sige, tumawag kayo ngayon sa Ama. Sabihin niyo, Ama, tulungan niyo po ako
kung paano maglambing sa inyo. Turuan niyo ako na paglapit ko, maalala ko na alam niyo ang lahat ng bagay. At lalapit tayo, lagi natin sasabihin, Ama, actually, wala naman ako ibang hihilingin ngayon. Gusto ko lang kayong makasama. Hallelujah. Praise your holy name. Praise your holy name. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Sige, nakikita kayo ngayon ng Panginoon. Naririnig kayo ng Panginoon ngayon. Siya lang ang nakakabasa ng kaisipan niyo, ng puso niyo. Humiling tayo sa Panginoon. Lord, ibalik niyo ako sa closeness sa inyo. Tandaan your relationship is more important than your ministry. Yung relasyon mo sa Panginoon. Awitin natin yung inawit natin kanina. I just want to thank you. I just want to thank you. Lift my hands and sing, I love you. You are everything to me. Are everything to me. And I exalt your holy name on high. Isang pa, I
mga problema sa trabaho, sa pamilya, sa sarili. Pero sa ngayon, sabihin niyo, Lord, sa tabi mo na yan, I just want to thank you. I just want to thank you, O Lord. Lift my hands and say, I love you, Lord. Alam ko, mayroon kaming kakulangan. Alam ko, may mga utang, Panginoon. But I just want to say, I love you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord. Alam ko po, Panginoon, meron kami exam o meron kailangang pasahan, meron kailangang matapos. But I want to pause for a while and tell you, I love you, Lord. Alam ko, pagod ako, masama ang pakiramdam, pero sa oras na ito, gusto ko lang sabihin, I want to lift my hands and say, I love you, Lord. Mapunta naman sa likuran, sa backseat, yung lahat ng mga kaabalahan sa buhay, mga kaabalahan sa ministry, at maging front seat naman ngayon, yung pag-ibig sa Panginoon. I just want to say, I love you, Lord. Hallelujah. Taas mga. Hallelujah. Ulitin natin. Taas mo. I just want to thank you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. Heavenly Father, we exalt your holy name on high. One more time, I just want to thank you. I just want to thank you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Sabihin natin sa Panginoon ang pagmamahal natin. I love you, Father. Mahal ko po kayo. Sige, ulitin ninyo. I love you, Lord. Pagmamahal sa inyo. Tulungan niyo kami sa pagmamahal. Tulungan niyo kami sa pagmamahal. Turuan niyo kami, Panginoon, na mahalin kayo. Turuan niyo kami, Panginoon, na pagmamahal sa inyo maging number one sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon. Turuan niyo kami ng pagmamahal sa inyo. Oh, hallelujah. Lord, we give you all the glory, we give you all the praise and honor. In Jesus' name, amen. Upo muna kayo sandali.